kasi he's been there. Alam niya tawag dito, he's been there, alam niya yung nangyari, di ba, na-enjoy niya lahat. Biglang sa huli sabi niya, ay nako, huwag kayo masyadong relax lang kayo. Kaya niya sinasabi to na rejoice, but know that for all these things, God will bring you into judgment. Okay, so may nakita lang ako dito na, guys, wala akong pinaka-point ngayon. Hindi, walang point. Pero I mean yung parang talagang bulleted. So, hihimayin lang natin yung isang verse na to. So, I hope yun, makuha natin yan. So, sabi dyan, sa first part, na rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes. Anong mapapansin natin sa paulit-ulit na sinabi dyan bukod sa youth, di ba? May isa pang word na laging inulit dyan, yung word na your. Diba? Let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes. Kumbaga sa Tagalog, sabi niya nga doon, maging magsaya ka, mag-celebrate ka. Gawin mo yung sa'yo, yung sa tingin mo na masaya, ganyan. According to your perspective or according to your parang own way. Yeah. And nakita natin na inelaborate niya, kasi sabi niya dyan, rejoice, O young man, in your youth, at let your heart cheer you. Magpakasaya ka. And dito sa next sentence, inelaborate niya, what does it mean to parang mag-rejoice? O kaya yun, pasayahin ko yung sarili ko. Sabi niya, edi, maglumakad ka dun sa mga kaparaanan or gusto ng puso mo. Follow your heart and the sight of your eyes. But you know what I observed this two na binigay niya sa about heart and eyes, anong pagkakaparehas niya? Heart and eyes. Lagay ko nga dito na, hindi ko na nalagay dyan, sorry. Na both of these heart and eyes are actually deceitful. Are actually dangerous. Tingnan natin to ha. Sabi dyan sa heart, Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Grabe yung pagkaka-describe niya sa heart. No? And ewan ko kung I know, alam niyo to, no? Na minsan, bakit kaya ito yung nafe-feel ko? Nakakainis, gusto kong magalit, ganyan. No? Kaya love na love ko na talaga siya. Sige, ibibigay ko na ang lahat. Kunin mo na ang lahat sa akin, ganyan. Or in the end, diba, parang talo ka. Hindi ka niya napaglaban. Sabi nga sa ay ipaglaban mo pala yung ganyan. So dangerous ang heart. Kaya nga sabi, gamitin mo yung utak mo, wag puro love, wag puro love, wag puro heart. Ganyan, kasi deceitful ang heart. Of course, si God, binigay niya ang puso, di ba? To give emotion, to express emotion. Pero but of course, meron din tayong utak na kailangan din nating gamitin. And sinabi pa dyan sa eyes, anong meron sa eyes? Bakit mali na naman yung eyes? Anong sabi? 1 John 2:16, for everything in the world, nabanggit siya dun sa tatlong parang ginagamit ng kaaway ng demonyo dito sa lupa to deceive us. Sabi diyan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Galing daw siya, hindi daw siya galing sa Diyos, pero galing siya sa mundo, sa binibigay ng mundo. So, can you imagine na yung mga tao ngayon, nakikita ko to ha, guys ha, ito lang yung inaano nila. Rejoice, O young man, in your youth, and let hanggang dyan lang, pak, walk in the ways of your heart and the sight of your eyes, pak, hanggang dyan lang. ... Nawala na yung but na word. I-status nila sa Facebook, oh my gosh, I'm living my life young, wild, and free. Sabi sa Bible, rejoice daw. Pasayahin ko daw sarili ko. But, can you imagine kung ganun yung gagawin natin? Ano yung mangyayari kapag yung heart and eyes natin yung ginamit natin, knowing na ganito pala siya ka-deceiving? Diba? Ito pala yung gagawin niya. Ang ganda ng, anyway, question ko muna sa inyo. So, tingnan nyo muna ngayon yung saan kayo dinodraw ng
kumusta yung mga pleasures nyo in life? Kumusta yung nagpapasaya sa inyo? Kumusta yung nagpapalungkot sa inyo? Is it something ba na dahil gusto mo lang sa tawag dito, gusto lang ng puso mo, yun lang yung nagpapatalon sa iyo. Yun lang yung nakikita mong maganda sa iyo. Nakikita mo sa iba kasi lalo na sa mundong to, sabi ko nga, kanya na ng ano, 'di ba? Tawag dito, makikita natin yung eyes pa lang makikita mo, oh, dapat yumaman ka. Ito yung totoong abundance ng life. Dapat makapagpatayo ka ng bahay. O dapat mag-asawa ka ng ganito. O dapat ganito yung grades mo. Dapat, lahat yan maganda. Hindi ko naman sinasabi na mali yan. No? Of course, may blessing pa rin sa God sa ganyan. But, in-stress to ni Solomon kasi alam niya yung nangyari na nakuha niya na yan lahat, babae, marriage, and everything. Pero sinasabi niya, teka, rejoice. But, ito na nga, pupuntahan natin ngayon. But know that for all these things, God will bring you into judgment. Ang title natin ngayon, Jesus is the true and final judge. Wala nang iba. You can be judged, di ba? Siyempre sa own eyes mo. Yan, dito, pwede mong gamitin yan. Ito naman yung gusto ko eh. Ito yung sinasabi ng puso ko, sundin ko. Ito yung nakikita kong maganda, sundin ko. But God is the true and final judge. Siya lang po ang maghahatol sa atin. Wala nang iba. Hindi yung boyfriend mo, hindi yung teacher mo. Teacher mo, pwede kang i-judge sa pagsusulit nyo. Pag midterms, pag finals, of course, makikita talaga kung gaano kakagaling, ganyan. But dito sa life natin, si Jesus lang yung true and final judge natin. Kaya sinabi dito, napakaganda ng sinabi niya, but know that for all these things, God will bring you into judgment. Ate Nikki, anong ibig sabihin ba ng no? Ibig sabihin ba basta alam ko lang? Kasi sabi lang, no, but know that for all these things, God will bring you into judgment. So, ang no na word comes from the Hebrew word of parang yoda. Yan, it means to understand, to discern, discover, or be aware. So, hindi lang siya simple na, alam mo lang. Okay? Kailangan mong maintindihan, ma-discern. Discern kasi means, di ba, parang it will lead to action. Hindi pwedeng na-discern ko lang ganyan. Hindi. Kung ano yung parang na-discern mo, kailangan mag-act out ka doon. Ano pa? Discover and be aware. Ayan yung mga words. So, what does it mean? Hindi ko na tawag dito, sinama lahat yung 11 to 12. Pero na-unveil yung ibig sabihin dito or inelaborate pa ni Solomon yung word na no, but know that for all these things, God will bring you into judgment. Dito sa next verse natin. Sabi mo, Ate Nikki, isang verse lang. Dito sa conclusion niya, yung sinabi kong babanggitin ko. Sabi diyan sa Ecclesiastes 12:13 to 14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. After lahat ng sinabi niya, yung mga riches and everything, vanity, ganyan, sabi niya, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Tinapos niya sa phrase na to, for God will bring every deed into judgment. Inulit niya, including every hidden thing, whether it is good or evil. Wow! Itong sinasabing to know God, it means to fear God and keep His commandments. To understand, to discover, God, ano ba yung mga commandments mo? And once tatanungin mo yun, hindi lang yun din matatapos. You will keep it. Anong return? You will fear God. Ang fear ba dito, yung katatakutan, lalayuan, ayoko na sa'yo, KJ kang God, alis na ako. Hindi. You will fear God na parang magpapasakop ka sa Kanya kasi kilala mo siya. Yung sinabi sa 14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing. Dito dati nung nababasa ko to, sabi ko, grabe naman si Lord, parang nakakatakot naman, di ba? Parang sa una,
including every hidden thing. Pero, anong klaseng judge si God? Sabi niya dito, whether it is good or evil. And I want to take this opportunity to tell the believers sa atin, sa'yo na naniniwala kay Christ. You know, si God, judge siya, pero hindi niya lang i-judge yung mga, tawag dito, masasama or hindi naniniwala sa kanya. Alam mo bang, i-judge niya din yung mga tao na nasa kanya. How, ate? Paano? Okay, hindi ko na, wait lang, X ko lang saglit. Stop share ko lang. Ay, hindi, joke lang. What am I saying? Okay. Maraming judgment si God. Okay? Maraming nabanggit sa Bible. Kasi pwede niyong tanungin sa akin, ate, kailan ba itong mangyayari? Kailan to mangyayari itong judgment na to? Okay. May nangyayari na sa atin during in this life. We know na may mga discipline si God, may mga judgment siya. Makikita mo na, ay, ito yung consequence ko. Kasi hindi ako nag-aral, kaya ganito. So yung mga simpleng ganun, di ba? Yung mga consequences of the action. Pero itong mga particular yung sinasabi dito is yung mangyayari after life. Na He will judge us dun sa mga ginawa natin. And sabi ko nga, dun sa mga believers, meron tayong nabanggit sa 2 Corinthians sa Bema Seat of Christ. Okay, that ang mangyayari dito, believers will receive rewards according to how faithfully they served Christ. Wow. Okay? Sabi diyan, whether it is good or evil. So dito, sa good din, may magre-reward din si God. Ganun klase siyang tagahaton. Natitingnan niya, okay, ang tawag ito, Claudine Consuelo, ayan, i-reward kita because you have been faithful sa youth ministry in this year. David Paz, Kyle Andre, Princess, diba? Simone, lahat yan. Diba? I-judge ni God according dun sa deed na binigay niya. Ang ganda nga sinabi sa verse 2, sabi daw, you have a home sa heaven, meron kang building sa heaven, meron kang gold sa heaven. So, kung napapagod na kayo sa mga nagsuserve dyan, okay, huwag kayong mapagod because si God, alam niya kung sino yung hahatulan niya, alam niya kung sino yung re-rewardan niya. And hindi ka niya pagkukulangin. Magugulat ka na lang na, Lord, thank you. Diba? Hindi ko man nakuha yung sobrang reward sa earth, pero yung nangyari dito, pag nandun na tayo sa finish line, no, yung re-rewardan ka ng Panginoon. Salamat anak, naging faithful ka sa akin. You have been a good and faithful servant. Hindi ka sumuko sa young people. Hindi ka sumuko sa task na binigay ko sa iyo. Amen. And meron pa, of course, along with that, si God then i-judge niya rin yung mga unbelievers, di ba? Yun yung tawag natin na great white throne of judgment, na isa-separate niya ang mga sheep and goat niya. Sino ka, hindi kita kilala. Tawag dito, yung mga hindi tawag dito, hindi nakakilala sa kanya or inabandon siya. Ito rin yung gagawin. They will be thrown in the lake of fire. So, ganun yung mangyayari. So, ganung klaseng judge si God, si Jesus. And, Ate Nikki, ano sa amin ngayon? Anong kailangan namin gawin? Okay. I know kayo, you are young, di ba? Mga bata pa talaga kayo ngayon. Siguro 16, 17, 18 hanggang 21, ayan, nag-aaral and everything. Ang pinaka-message natin ngayon sa sinasabi lang ni Solomon na yes, you can rejoice, you can celebrate your life. You can do this and you can do that. But just remember na merong God na nakatingin sa atin. Merong God na nakatingin sa atin that He will judge us in the future dun sa ginawa natin. Hindi sinasabi ni Solomon na, wag ka na magpakasaya. Hindi. Sinasabi ko sa inyo ngayon, youth, pwede kang maging masaya nang hindi mo pinapalungkot si Lord. Pwede kang maging masaya nang hindi mo sinasaktan si God, nang hindi mo inaapakan yung mga standards niya.
Bakit? Sa piling lang ng Panginoon, yung tunay na kasiyahan. Amen? Minsan akala mo masaya ka, yung sinasabi dyan, nasa hearts and eyes natin na kung ano yung masaya sa'yo, kung ano yung nakikita mo, pero in the end, lolokohin ka niyan. Hindi siya. Wag kayo. Lolokohin ka niyan. Kumbaga parang yung naakala mo, riches, fame, ito yung pinaka magpapasaya sa'yo. Magugulat ka, hindi pala. Bakit? Ang pinakamasaya palang nangyari is yung sinunod mo yung Panginoon. So, short testimony ko lang, alam nyo naman yun, di ba? Yung lagi kong tinetestify yung sa amin ni Kuya Benmo, 2017 na I decided to break up with him kasi the relationship is not leading us to Christ. Gusto kong ipaglaban na hindi pwede pa to, ganyan. Kasi makikita mo naman nga, tawag ito, talaga naman, masaya naman, ganyan. Tapos may nakikita pa ako nun, of course, we can be judged in our own eyes. Sabi ko nga, yung mga friends mo magsasabi, ano ka ba, matagal na kayo, ganyan talaga yan. Tawag dito, sayang naman yung 7 years, bakit mo sasayangan? You know that standard, parang, shucks, oo nga no. But nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang kinuha niya ako dun, pinaalala niya sa akin na, anak, maaayos ko yan eh. Isuko mo lang sa akin, bitawan mo lang yan, aayusin natin yan. And yun yung nangyari, no, na yung sinasabi sa akin ni God, na paparanas ko sa'yo yung joy, yung sinasabi dito na rejoice. Yan. Ayan. Yung rejoice na sinasabi dyan, that let your heart cheer you, ganyan. Paparanas ko sa'yo yun na hindi mo kailangang maloko ng puso mo at ng mata mo. Na mararanasan mo yung saya kasi sinunod mo ako. Diba? May sakit, onte, may pain, onte, may sacrifice, onte, but imagine that happiness, yung saya na mararamdaman mo kapag ako yung sinunod mo. And I'm telling you, in the future, totoo ito, God will judge us. We will stand kay God. We will face Him. Hindi na Savior. Hindi ka na pwedeng pag second coming ni God, Lord, sorry na, ganito, save mo na lang ulit ako, na ako. Hindi. He will come as a judge na. Who will really, tawag dito, titingnan na talaga kung paano tayo namuhay, kung ano yung relasyon natin. Kaya wag natin sayangin, guys, yung pagiging young people nyo. This is a warning. May purpose siya na narinig natin siya ngayon. You can rejoice, celebrate your life, walk in the ways of your heart, but yun nga, know that for all these things, God will bring you into judgment. I want to celebrate in heaven with you, young people. We want to celebrate together na alam natin na hindi lang ako nagpakasaya sa mundo nung nasa earth ako. Nagpakasaya ako kasi sinunod ko ang Panginoon. Again, pwede kang maging masaya nang hindi ka nagkakasala. Pwede kang maging masaya nang sinusunod mo ang Panginoon. Pwede kang maging masaya habang alam mo na ang Diyos maghahatol siya. Kaya Lord, I will fear you. Mas masaya yung way mo. Mas safe yung way mo. Amen? So God is our true and final judge. We can be our judge in our own way. Pero reminder lang, si God lang po yung true. Siya lang ang totoo. And siya lang ang may huling paghahatol sa atin. Amen? So that sums up our series. This is our God. He is our Creator, Savior, Promise Keeper, but He is also our judge. Amen? So, sorry, add ko lang. Baka sabihin nyo, grabe naman, ang bigat naman ni God. Paano ba to? Sobra naman. Ang KJ naman, no. There are rules para maprotektahan ka. May rules sa daan, sa buhay may rules din para maprotektahan tayo. Stop, go, 'di ba? Sa mga stoplight, ganoon din po si God. Mahal niya tayo, sobrang mahal niya tayo para protektahan niya tayo. Kaya andyan yung commandments niya. Anak, basahin mo sa ito. Gusto kitang maging masaya, gusto kitang protektahan kasi mahal kita. Amen. Come on, let's pray. Let's pray. Father in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for this afternoon, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, for your message, Lord. We are really warned. We are really encouraged, Panginoon. Na-remind kami, Panginoon, na
Lord, gusto mo naman kami maging masaya, Panginoon. Gusto mo kaming maging masaya, gusto mo kaming tumawa, gusto mo makamtan namin to and all that. But Lord, gusto mo makamtan namin itong mga to, Lord God, ng kasama ka, ng maayos, ng malinis, Panginoon. Kaya Lord, I'm praying for these young people. Father, I pray, Lord God, in Jesus' name that you speak to their hearts, Lord. Ano man, Panginoon, yung ginagamit sa kanila ng kaaway, Lord God, that they are using their heart or their eyes, Panginoon, to seek these things. I pray in Jesus' name, God, na yakapin mo sila, paalala mo sa kanila, Panginoon, na mahal mo sila. There are rules, Lord God, para maprotektahan mo sila, Panginoon. I pray, God, that you also remind each and everyone, Panginoon, na wala kaming maitatago sa inyo. Sa tao, may matatago kami, Panginoon. Pero sa iyo, wala, Lord God. So help us to be transparent, Lord God, na maging honest kami sa iyo, Panginoon. Lord, gusto namin, Lord God, at the end of this finish line, at the end of this Christian life, at the end of our life, Panginoon, nakakasama ka namin, Lord God, sa heaven, Panginoon. And marerewardan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa ginawa namin para sa iyo, Father God. Patawarin mo kami for those times, Lord God, na tinake for granted po namin yung character mo na ito, na ikaw din po ay mga hatol sa amin. Patawarin mo kami, Lord God, masyado kaming nag-enjoy sa life or parang wala na kaming standard, nakalimutan na namin yung standard mo, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God. We recommit ourselves to you, Lord God. We will once again fear you, Lord God, and keep your commandment, Panginoon. Marami pong salamat. All praises to you alone, Father. In Jesus' name we pray. Amen.